na si Papa Dudes dinala namin sa ER noong last day dahil bumaba na naman lahat ang kanyang mga potassium, ang mga lab. Yun, kaya dinadasal ko lang sa Panginoong Diyos na kahit ganyan lang siya na pabalik-balik sa ER na mawala ang kanyang hininga, babalik ang hininga, mawala ang hininga. Pinapaplano kaming umuwi. Mababakasyon kami sa Pilipinas ng kahit 2 weeks lang. Pero sa sitwasyon niya, parang hindi na kaya. Subscribe na! Welcome back to my channel, my friends and friendship. It's morning here in the US. Time check is 6 o'clock. No, it's 8 na and nagising ako ng 6 o'clock dahil may pasok si Sophie. Today is Wednesday at ito parati ang routine ko na nagigising ng 6 o'clock, ina-alarm ko ang aking cellphone. Today wala si Cash pero start ng Monday, 2 days nandito siya sa akin. At bukas uli at saka sa Friday, ibibisit ko si Cash. At busy ang mga parents dahil mag-overtime dahil birthday ni Cass. Ika 2 years old na birthday ni Cass. Good morning my friends and friendship. Good evening at kung anong araw din dyan ay sana'y ingat lang kayo. At alam ko na may bagyo ding paparating dyan sa inyo sa Pilipinas. So ingat-ingat lang parati at huwag pabayaan yung mga sarili at always be alert pag ganyang may mga disaster. Kami naman dito, my friends and friendship, ay nagsisimula ng taglamig. Wala pa namang ulan, pero malamig na. At nagsisimula na ang allergy season. Ako nga, may sipon. Ilang araw ako, my friends and friendship, na ganitong paubo-ubo, may sipon, pero may gamot naman ako. Pareho kami ni Papa Dudes. At pasensya na sa mga friendship ko dahil hindi ako nakapag-comment at hindi ako makabasa ng mga posts na comment sa aking cellphone. Nasira kasi ang aking cellphone. Yun ba nga, nagloko kasi ang aking cellphone. Matagal na naman kasi itong aking iPhone na to. Ano nito. Pero ayaw mag-work ang YouTube. Pero hindi naman ako dito nagagamit sa pag-vlog sa aking iPhone ko din sa GoPro ako. Kaya lang dito ko nawa-watch ang aking mga vlog at doon ako pwedeng mag-comment dito. Kung sa TV, dito sa large screen, hindi rin ako marunong na kung paano mag-comment. Wala naman akong basta dito lang ako nagko-comment sa aking iPhone. Ngayon ay sira ang Messenger, hindi rin ako makapag-send. Sira ang aking mga online banking, sira ang aking mga... Kaya nagtawag ako kahapon sa aking carrier, yung T-Mobile, at inayos. Mabuti itong iPhone ko ay may warranty, yung may insurance. Kaya may diferensya talaga siya dahil matagal na kasi ito. Matagal na din ito. Hindi ako nagpapalit. iPhone XS pa ito. At ngayon ay inayos nila yung troubleshooter ang ginawa nila. Kaya hindi nila magagawa. Sabi, kaya papalitan na lang nila ang aking iPhone dahil may naman ito, may warranty, mayroong insurance. Kaya may message na lang nila ako ngayong araw na kung what time, kung bukas ko pipikapin doon sa isang store din ng T-Mobile dito malapit sa amin. Ang ipapalit din nila ay ang XS Max AG. Ano ba yun? Yung XS Max 6 4G. Yun ang ipapalit nila. So, na-ship na pero para palagay ko bukas na yun. Kaya nagsasacrifice talaga ako dito. Kaya wala na to. Kaya pagkatapos nito, mabuti lang ang mga cellphone dito ay kinukuhanan ng insurance ko. Dahil kung ano man mawala o kung ay may insurance ang aking iPhone. Lahat naman dito yung ng cellphone kinukuhanan ng insurance. Nagbabayad kami every month. So 3 line ako, si Papa Dude, si JR at saka ako. Ang nagbabayad ako ng $300 sa sobrang $300 line. Pag gusto naming bagong cellphone o kaya iPhone ay pupunta lang kami doon sa aming carrier, yung T-Mobile, at pag gusto kami kung anong gusto namin kukunin pero magbabayad ka, mahal din ang babayaran mo, monthly installment yun. Pero sabi ko okay lang yung ganyang mga cellphone, yung sa akin hindi masyadong latest, yung 15 or 16, wag na yun. Ang importante ay nagre-ring, may YouTube ako, may Messenger ako, may Facebook. Ngayon may Facebook ako pero hindi masyadong nag-work ang aking Facebook at wala yung Messenger. Nakandawala pati yung aking mga Western Union, yung aking mga kung ano-ano dito nakalagay ay hindi ako makapasok, hindi ko makikita.
Kaya yun, my friends and friendship, pasensya na kayo. At nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa walang sawa niyong mga kapapanood ng aking mga vlog. Kahit maganong paunti-unti lang ang aking mga viewers, ay hindi naman ako sumasama ang aking loob. At least mayroong mga viewers na nag-review ng aking mga vlog. At kahit papaano ay review. At maraming salamat din sa mga subscriber at malapit na akong mag 1,050. Yung paiyak-iyak ang aking ang aking subscriber. Kahit na the important is mayroon akong mga subscriber na kahit papano ay mayroong nagtatangkilik at nag-reviews ng aking mga vlog. Na itong aking pagva-vlog ay just for fun sa sarili ko. Magsimula ito noong pandemic. Gusto ko lang i-enjoy ang aking sarili na huwag akong nakatotok sa mga stress, sa mga problema kung ano-ano. At pag mayroon akong nararamdaman na kung anong mga problema ay dito ako nakaharap sa aking GoPro. Kaya nakadalawang GoPro ako. This is my happiness na bumibili ako. Gusto kong bumili naman ng bago pero parang okay pa naman to sa kana pag may available akong pera ay makabili ako ng bago. Kasi inuuna ko ang priority kung ano ang priority kong gagawin. Kaya napapasalamat ako sa inyong lahat. At sana ay bago man lang ako tumanda at kung hanggang kailan ako dito sa mundo, ay sana maabot ko rin ang mga ninanasa ng iba na magkaroon ng 100,000 pero malabo. Dahil nasa 1,000 plus lang ang aking subscriber. Hindi naman ako hindi naman ako nagbuwis. Wish ko lang yun. Basta kahit lahat kasino sa atin ay mayroong wish na yun ang gusto pero okay lang, my friends and friendship. Kaya basta itong aking pagva-vlog it's for my happiness at mabibigyan ko rin ang lahat mabibigyan ko rin ng happiness ang ibang nanonood ng aking mga vlog. Kung hindi naman yung iba wala namang gana na manood ng aking vlog, okay lang. Basta ako, hanggat sa buhay ako, ay mapupost pa rin ako ng Buhay Amerika ni Mama Ella. Okay. Yung si Papa Dudes ay doon tulog pa rin. Si Papa Dudes ay dinala namin sa ER noong last day dahil bumaba na naman lahat ang kanyang mga potassium, ang mga lab test niya, mababa, talagang down na down. Bumaba ang kanyang hemoglobin na ganun talagang dialysis person. Kaya pagdating sa ER ay talagang very ill talaga siya, yung masama at yung hinihingal at parang hinahabol niya ang kanyang paghinga, hindi siya makatulog. Yun pala ang baba ng kanyang hemoglobin. Imagine ang kanyang blood pressure is like 88/47, pababa ng pababa ang kanyang weight. Kaya yun, kaya dinala namin sa ER, kaya na-transfuse siya ng 1 bag na blood. Nilabas kaagad namin siya dahil yun naman dito sa Amerika, na once na may mga blood transfusion, after na makapahinga siya sa hospital, ay pinapalabas dahil mas mabuti daw dito sa bahay siya para makapagpahinga ng gusto dan sa hospital na maraming mga pasyente na may iba't ibang sakit. Kaya yun, inuwi na dito. Kaya okay na siya ngayon. Hindi ko inaasahan ang buhay ni Papa Dude. Kasi ganon, baba, pataas ang kanyang sitwasyon ng kanyang health. At tinatanggap ko na din yun. Ano pa kaya ang aking magagawa? Dahil hindi ko na inaasahang gumaling si Papa Dudes, kundi ang inahangad ko lang ay pinapasa Diyos ko lang lahat, nabigyan pa ng medyo mahaba pang buhay kung kaya niya. Pero sinasabi ko kay Papa Dudes na huwag kang magtago ng kung anong nararamdaman mo, sabihin mo sa akin. At kung napapagod ka na, huwag kang maghinto sa pagdasal. Sabihin mo hanggat kaya mo sa God na kung kaya mo ay gawin mo pa rin na itaas pa rin ang iyong sarili. Pero sa tingin ko sa kanya ay habang tumatagal ay humihina na siya. Ganon talaga, my friends and friendship, ang mga dialysis person. Hindi mo masisigurado ang kanilang life. Kung bagay yun na ang pinakalas nilang ang dialysis. Yun ang last na nila na nagdudugtong ng kanilang buhay. Pag nagkaroon siya ng mga shortness of breath, dahil kakambal na yun sa kanyang part ng kanyang pagdialysis, sa kanyang kidney failure, mawawalan siya, bumababa ang potassium, bumababa ang albumin, bumababa ang lahat ng kanyang mga blood test, ay ER lang ang aking pinupuntahan at dinadalhan sa kanya. Doon kahit papano nadudugtungan ang kanyang buhay. Pero sabi naman sa akin ng doktor na talaga ang asawa mo, nagkaroon siya, pinarang kanya talaga ako na doon nung isang araw na ganyan na lang ang sakit niya. It's only pag nararamdaman na
masamang kondisyon, ER. Hanggat kaya ng ER, ay ganon gagamutin at gagamutin siya. Pero hindi ako nag-assure sa inyo na hahaba pa ang buhay. Yun ang sinabi ng doktor. Kaya yun ang inaano ko rin sa sarili ko, my friends and friendship. Sa ngayon palang tinatanggap ko na masakit para sa akin, pero wala naman ako magagawa kaysa ganyang nagsasakripisyo siya ng gusto. Sabi ko sa kanya, ang gagawin mo na lang is gawin mo nang i-enjoy mo na lang ang sarili mo. Huwag kang masyadong magpa-stress kasi minsan irritable siya dahil minsan marami siyang naramdaman. Hindi lang niya may isa-isang sabihin sa akin. Sabi ko, kung ang iniisip mo ako, dahil iniisip mo, paano kung mawala ka na? Sino kasama ko? Wala ka sa aking magdadrive. Sabi ko sa kanya, huwag mo akong isipin. Kaya ko ang sarili ko, marami tayong anak. Kung napapagod ka na, ipahinga mo. Sabi ko ng gano'n, huwag mong pipilitin na iisipin mo pa rin ako. Kahit ganyang sa sitwasyon mo, yun ang sinasabi ko sa kanya. Anganin mo lang ang sarili mo. Basta i-relax mo. Kung medyo okay ang pakiramdam mo, okay, lakad-lakad ka. At i-enjoy mo lang ang buhay. Yung humina na kahit ang pagkain niya, humina ang paglalakad niya, yung nanginginig na ang mga pero ang ayaw niya talaga ay yung hindi siya makapag-drive. Gusto niya magdadrive, ang matigas din ang ulo. Sabi ko, huwag ka nang mag-drive. Sabi niya, hindi ko naman na binubuhat ang sasakyan ko, di sumasakay lang ako. Pero ayaw ko. Kaya yun, nandun siya. Pero ngayon naman, parang may ubo siya. Kaya ako nga medyo kaunti nahawa. Dahil isang kwarto kami. Yun, kaya dinadasal ko lang sa Panginoong Diyos na kahit ganyan lang siya, na pabalik-balik sa ER, na mawala ang kanyang hininga, babalik ang hininga, mawala ang hininga, babalik ang hininga. Yung pag ganon-ganon na ang kanyang health ay basta buhay lang siya. Pero kung napapagod naman siya, hindi naman ako ingrata na sabihin ko, okay Lord, sige pa Lord. Yun bang iniisip ko rin siya, basta bahala na si God. Kaya yun ang aking, ilang araw akong nagiging problemado din ako dahil iniisip ko ang kanyang kalagayan. Yun bang, pero naglalakad naman siya, kumakain naman siya rito, dito sa pag okay ang katawan, pero may time talaga na talagang, lalo na sa gabi, hindi siya makatulog. At yung bang nakakaawa, kaya wala naman ako magagawa, kundi dali lang siya sa hospital pag hindi na niya kaya ang kanyang health. Yun lang, my friends and friendship. Pray for Mama Ellen, Papa Dudes, na sana ay hindi ko naman sasabing gagaling pa, dahil doon na yun. Kung baga, mantsa na yun forever na kay Papa Dudes. Kaya hindi ko naman sabihin, ang hinihiling ko lang ay kaunting dugtong pa ng buhay. Hindi pa siya nakasakit. Nung okay pa siya, noong magaling siya ng mga siguro 1 month siyang okay naman ang kayang pangangatawan. Kaya napaplano kaming umuwi. Magbabakasyon kami sa Pilipinas ng kahit 2 weeks lang. Pero sa sitwasyon niya, parang hindi na kaya. Sinasabi niya sa akin, sinasabi ko pa rin, sabi ko, huwag mo nang isipin na ang pagbakasyon yun na ang sabi ng mga anak sa Pilipinas. Pero ang sagot pa rin niya, babakasyon pa rin ako. Sabi ko, pahirapan mo ako pagdating sa eroplano, baka mamaya idoon ka na matay sa taas ng eroplano dahil hindi kaya ko. Sabi niya, sa isip lang niya yon na kaya. Lahat naman tayo, kahit ganitong tumatanda kasi nasabi mong bata ka pa, pero yun ang iniisip din niya na kayang-kaya ko. Sa isip niya kaya niya, pero ang katawan niya ay nag-give up na. Kaya wala, sabi ko, kung lang, dito lang tayo at nandito ang mga anak mo, dahil pag oras na umuwi tayo ng Pilipinas at doon ka abutin na mawalan ka ng buhay, anong gagawin ko doon? Paano ang mga anak mo na nagtatrabaho dito? Paano ang mga apo mo na makauwi silang lahat sa Pilipinas? Sabi ko na nga, yun ay gawin na lang natin practical ang buhay na huwag na tayong umalis, dito na lang tayo muna. Hanggat ganyan ang pakiramdam mo. Yun, my friends and friendship, yun lang naman, inaalalayan ko lang siya. Sabi ko, habang ako ay nabubuhay, I'm always there for you. Sabi ko lang gano'n sa kanya. Yun ang sinasabi sa kantang I'll Stand By You. O, diba? I'll stand by you. Yun bang kanta na yun na hindi ko siya pababayaan till death do us part. Humingi ng breakfast si Apo, yung kapatid ni Zoe. Kaya ang hiningi lang niya is hotdog. Kaya nagluto na ako ng hotdog. At saka itlog. Ayan. Ayan. Sa daddy ni Zoe din. Kasi isang lutuan. Ito kay Mikel, kanin ang kinakain yan, my friends and friendship. Si Papa Dudes wala pa, nandun pa. Nababayaan ko dahil walang tulog yung kagabi.
para kay Sewing Daddy din. Pa nagluluto na lang ako, para isa naman. Kasi itong daddy ni Zoe nahiya naman dito yun na luto na nandito. Ako busy din pero nilulutuan ko na lang. At ito naman, may work kasi itong si Apo. Kaya isisigang ko na lang humingi ng sinigang. Ito, biyakin ko muna to para ilalagay dito para makain. O diba, my friends and friendship. Ito binibiyak. Igisa ako ng, nagihiwa ko ng sibuyas para igisa ko dito sa pangsinigang. May natira pa ako dito, my friends and friendship, na sweet and sour. Ayan. Ililipat ko na lang kaya ito dito para hindi masyadong sagabal. Grimes, your breakfast is here. Ililipat ko dito. Kasi, pag dyan lang siya sa kaldero, yung sagabal, buti ito mahugasan. Dito sa Tupperware, takpan lang pag walang kumakain. Sweet and sour to, my friends and friendship. Ilalagay ko lang to sa table para pang kain ngayong breakfast kung sino ang gustong kumain. Ayan. Diyan na yan. At ito ay aking, ay mamaya na, ano yung lababo. Hihiwain ko muna to para mabawasan ang, hugasan ko muna itong ribs. My friends and friendship. Nahugasan ko na to. Nilagay ko lang sa ref. Pinaposen ko. Kaya i-ano ko lang siya at ilalagay dito para ma-marinate ko siya at igigisa para sa sinigang. Ginigisa ko kasi, my friends and friendship, pag nagsisigang ako para malasa. Iba talaga pag nagigisa mo. Nalagay ko muna dito. Tapos asin at lagyan ng suka. Pini-pressure cooker ko, my friends and friendship, itong ribs kasi masarap pag na-pressure cooker, pati ang kanyang ribs ay malambot, masarap, malasa sa sabaw. Kaya magre-ready na ako, igigisa ko yan, mga siguro mga 20 minutes lang yan. Pati yung buto malambot. Kaya hiwain ko muna itong pakwan. Oh, maganda. Pulang-pula siya, my friends and friendship. Wala ngayon si Cass. Bukas pa siya at saka sa Friday. Sa bagay si Cass hindi naman alagain. Papakainin mo lang siya. Papatulogin ay okay na siya. Wala namang problema. Sa kaya naglalaro lang. Malikot lang yun pag dalawa sila ni Zoe rito. Pag mag-isa lang siya, nakaupo lang. Naglalaro. Kuha tayo ng plastic. Nilalagay ko dito para hindi magkalat. Diretso ko agad sa garbage. Nabaon kasi nila ito sa trabaho. Pag tumunog ang pressure cooker, magsisimula na akong mag-count. Gusto mo ng pakwan? Nagre-ready na ako, my friends and friendship, ng sibuyas at luya para maigigisa ko pag medyo malambot na yung aking pinipressure cooker na rib. Yung kamilang ayaw ko na talaga ng sinigang, nag-asawa na kakain itong apo ko na nag-work at nag-aaral ay humingi ng sinigang, favorite niya. Itong apong kong ito ay dito yung born, my friends and friendship. Pero in-introduce talaga namin sa kanila sa mga apo naming lahat na dito isinilang sa Amerika na kumakain ng sinigang at saka yung mga Filipino food. At marunong nakakaintindi ng Bisaya at marunong magsalita ng Tagalog sila. Kailangan sinabi ko, matuto kayo managalog para hindi kayo ibenta pag uwi niyo sa Pilipinas. Scramble muna ako, my friends and friendship, ng itlog. Papadod, kailangan niya ang protein pero gusto niya scramble. Ayan, tumutunog pa din ang aking pinipressure cooker. At ito ang aking gulay, pitsay,
Igigisa ko sa tiyan. Nag-alis ako ng dialysis ni Papa Dudes, my friends and friendship. Balikan ko itong aking niluluto. Teka, inom muna pala ako sa gamot ko sa ubo. Sandali lang, my friends and friendship, dito muna tayo. Pinapakulo ko nila. Sarap. Ginisa ko na lang ng kaunti. Malasa-lasa naman. Kasi magre-ready na ako. Si Papa Dudes, ilalabas na yun. Iinitin ko at kakain siya ng rice. Nagsaingin ako. Okay. Teka. Ay, teka, basahin ko muna ito. Oh, dumidikit. Ay, ugali ko kasi, my friends and friendship, ayoko yung kain ang kanin na buong buo. Gusto ko yung durog. So mamaya na ako kukuha nito kung dito na si Papa Dudes para hindi lalamig. Ayoko yung buong buo ang kanin na ilalagay sa pagkainan. Yung hindi nadudurog. Mas okay naman pag ganyan. Magre-ready na din ako ng coffee mug. Ako nakainom na ako ng coffee, pero kakain ko ngayon ng rice para. Nakakain ako ng bread at saka nakadrink na ako ng coffee kaninang umaga nung mag-ready ako kay Zoe at uminom ng gamot. Ngayon, kakain ako ng rice para sa lunch na. Plan ko muna ng coffee si Papa Dudes. Diba sarap pag minom ng coffee, inom din ako ulit. Coffee is life. Sinalang ko na. Parang hindi kasi ako kontento sa luto kong yung kahapon. Ay, namaos ako. Kaya malambot ang buto. Hindi katulad ngayon sa sinigang na malambot. Pati buto kahit kainin mo okay siya. Malambot. Ayan, magre-ready na ako ng aming breakfast ni Papa Dudes. Umpisa na naman kasi ngayon, my friends and friendship, ang taglamig at nagsisimula na naman ang ubo, sipon, nagsisimula sa sipon. Isa lang ang magkakaroon ng sipon, nagkakahawa-hawa, hanggang katulad sa mga senior na mahina. Yun ang may mga ubo na kagabi, inuubo ako dahil barado ang ilong ko. Yung walang hangin na lumalabas. No? Pero nung nilagay ko yung CPAP ko, ipinapump ng CPAP kasi may oxygen ang CPAP pag lumabas. Kaya nawawala ang aking barado ng ilong. Kaya nakatulog ako kagabi. Ngayon, nag-inom na ako ng gamot ko sa ubo. Natatakot kasi akong pag magkasakit na may ubo. Dahil matagal maalis. Yun ang hirap sa akin. Yun lang ang pinaka-problema ko. At kaya ingat na ingat ako. Pero kung saan ka pa nag-iingat, ay saka ka pa nadadapuan ng sakit. Huwag naman sana dahil walang mag-aalaga sa apo at sa asawa. Kain na tayo. Ewan ko kung ano to, breakfast or lunch. Lunch siguro. Sarap ang itlog. At ito meron ako dito kung tuyo. Hindi ako kontento sa almusal ko. Kumain ako ng rice pero kaunti lang ito. Kumain ako ng cereal. Ito inaluan ko ng mga fruits dahil maraming prutas at baka masisira. At baka ma-expired na naman ang milk ko sa rep. Kaya ito kumain ako. Pag hindi ko to kinain, wala namang kumakain na iba. Kailangan ng mga prutas, bilisan kong kumain. Si Papa kakaunti lang ang kinakain niyang fruits. Naghiwa ko kahapon. Kaya ayan, kaya pinanghiwa ko at ihalo ko dito sa aking cereal. Pag hindi ko rin gagamitin ang milk, may expired lang, sayang. Ako ang taga-simot. Sayang kasi ako ang namimili. Sayang ang pera. Tapos na kaming dalawang kumain. Malapit ang mag 1 o'clock. Pero okay na to. Mamaya kung sino nagutom, mga 5 o'clock na siguro ang kain. Bahala na basta kung sino ang gustong kumain. May mga pagkain naman. Yun na, tapos na kaming kumain at ako ay maglo-laundry ng aming sapin sa kama. Pero tapusin ko muna ang aking mga ililigpit dito sa kusina bago ko iwanan. At pupunta na tayo mamaya-maya sa laundry room. Laundry muna. Nag-laundry ako ng aming sapin sa kama ni Papa Dudes. Ayan, hindi ko pa na. Inuna ko muna yung sa kanya. Mamaya na yung sa akin. Mamaya na ako, vacuuman ko ito pagka tapos ko. Manood muna ng TV. Sino na naman kaya ang tumatawag na yun?
ko pa kasi na dryer yung ano ko at naglo-laundry pa ako doon. Noong nagtatrabaho ako sa hotel, ay ganito, nagbe-bedding ako. Naglilinis ng bathroom at nagbabacuum. Yun ang una kong job. Hindi, pangalawa kong job nung pumunta ako dahil sa Minnesota. Nagtrabaho ako nung unang dating namin sa food sa hospital. Yung mga nagpe-prepare ng food ng mga pasyente sa hospital. Nung punta na ako dito sa America, dito sa California, ang next na job ko ay ito, 18 bedrooms ang aking tinatrabaho. Ang hirap. Wala pa naman ako masyadong alam sa vacuum dahil sa Pilipinas wala rin ako kaming vacuum. Yung bang hindi ko alam. Doon si Papa Dude sa kitchen. Kaya ang hirap kumita ng dollar dito sa Amerika, my friends and friendship. Yun lang, per hour ang binabayad sa'yo. Sa 8 hours, binabayaran ka. Mura pa noon, ang minimum pa noon dito sa Amerika is, I think, is $9 o $8. Pero sa tax ka naman, kinakaltasan ng marami. Ang mga take home ko noon, kasi araw-araw, $800 lang. Kasi inaalis din nila ang tax. Grabe. Kaya sabi ko, ay ayaw ko nang ganitong trabaho, nahihirapan talaga ako. Hirap na hirap ako. Pag-uwi ko na ng bahay, halos kadakuba na ako, din ako nakakakbang at pagod na pagod. Kapag dating ko ng bahay, iyak ako ng iyak. Sabi ko, hindi ito ang aking pinangarap na trabaho sa Amerika. Sabi na, ay gusto mo lang kumita ng dollar. Pagdating kasi namin dito, mga 4 months pa lang kami, yung nagtrabaho na kagad ako. Nakakatuwa naman pag natatanggap mo ang tuwang-tuwa na nga ako noon na makatanggap ako ng, may bigyan ako ng tip nung mag-buzzer ako sa restaurant ng $50. Tuwang-tuwa na ako, ang daming mabibili. Hanggang sa tumagal inaghihirap ng buhay dito sa Amerika. Pahirapan na talaga. Pag nagtatrabaho ka dito sa Amerika, hindi katulad yan sa atin na okay lang, pa-easy-easy. Hindi dito pwede, binabantayan ka ng supervisor. Kahit 2 minutes, kailangan trabahuhan mo yan. Huwag pa easy-easy. Ayaw nila na, okay, 2 minutes na lang, hindi na ako magtatrabaho, mag-antay ng oras. Hindi. Hindi talaga. Ayaw talaga nila ng mga supervisor. Tinitingnan ka nila, lalo kung bago ka. Tinitingnan ka, naka-hide sila doon. Kung ano ang performance mo sa trabaho. Tapos pag medyo hindi ka okay, tawagin nila ang lead. Sabi niya, turuan mo yan, hindi, ang pagtatrabaho niya hindi maganda. Yun noon, nung sa Minnesota ako sa hospital, sa food staff ako. Sa mga hospital na piprepare ng mga pagkain. Parang machine na tumatakbo na yun. Sisigaw doon ang sa may dulo na, okay, ranch. Okay, lagay mo ketchup. Lagay ka doon. Tatakbo yung bilisan. Pagkatapos na magtrabaho doon, naglilinis na kami ng mga kusina, ng kitchen, ng mga freezer, ng mga baso, yung dinidishwash na yon sa malaking hugasan talaga. Pagkatapos na namin magtrabaho doon, punta na kami doon sa pinakakantin. Kailangan kung doon ka sa kantin, hindi kayong katulad doon sa Pilipinas na manunood, titingnan mo lang ng gano'n na pag may bumibili sa kakagagalaw, hindi. Kailangan pag nandoon ka sa kantin, walang bumibili, trapo ka ng trapo, punas ng punas. Sabi ko nga, gasgas na lahat ang mga table sa kakapunas ko eh. Kasi pag masita ka, nakakasakit ng loob. Sabihin na, kailangan magtrabaho yon nung umpisa. Kasi pinasanay ako sa Pilipinas. Sabihin mo doon kay Ella na yan, na hindi siya pwedeng nakatayo lang. She need to work. Kailangan mo. Wala pag tao, okay. Kuskus ka ng kuskus. So, ang hirap talaga nung umpisa dito sa Amerika pag bago ka pa lang. Nahihirapan ka pa magsalita ng English kahit professional ka. Dahil hindi ka yun nagkakaintindihan dahil ang mga tao dito ay ang English nila ay sa atin with grammar. Dito, who cares about grammars? Ang importante dito is communication. Sabi ko, ano kaya ang sasabihin ko, lalo kung mga ibang lahi ang mga na hindi marunong mag-English. Talagang hirap-hirap, my friends and friendship. Hanggang noon sa bandang huli, ay ang masarap lang pag end of the year, yung nagpapile ka ng tax.
yung may nakatatanggap ka sa IRS. Kung marami kang dependent o mga anak, marami ka ring refund. Hirap talaga dito magsimula sa Amerika. Mas okay kung bata ka pa. Pero pag may edad ka na, oh my God, mahirap talaga. Yung bang train ka ng mga bata, dami kahit anong trabaho pinapasokan kong production. Ang huli kong trabaho, nag-production ako. Ang quality control, yung mag-check ka ng mga parts na ginagawa mo sa machine, sa microscope. Quality inspection. Sa quality inspector ako. Nag-check ka ng mga parts. Sakit naman ang liig ko. Kaya na-disable ako doon sa katingin sa microscope. Sakit ang mga dito ko. Ito, nagkakaroon ako ng ano ba tawag nito? Yung repetitive work injured. Kaya na-injured ako ng pag 10 years ko, ano ako ng work dahil hindi ko na maigalaw ang kamay. Hanggang sa nag-file ako ng disability at yun ay na-approve ako at maaga akong nag-retired as a disabled. Grabe. Kaya, kung may mga edad ka lang naman, sabi ko kung noon, sana hindi muna kami dito nagpunta dahil noon, nung magpunta kami dito sa Amerika, sabay-sabay kami sana, sabi ko, nauna na lang yung mga batang nakagraduate na ng college, yung mga anak kong panganay at pangalawa, at saka pangatlo, at saka si Papa, saka na sana kami. Ang hirap talaga, at saka na sana, kasi nakikitira ka lang. Ang hirap talaga makitira kahit ka mag-anak mo. May mapapansin ka talaga pag nakikitira ka kahit kanino, kahit sa mga kapatid mo, kahit sa ano, okay lang ang isang araw, dalang araw. After all, pagdating ng mga ilang araw na iba na ang mapapansin mo kahit kapatid mo o kadugo. Kaya mahirap mag-adjust sa Amerika. Kaya ang swerte ng anak kong si Cheryl, dahil nang dumating na siya dito, kami na ang kasama niya sa bahay. Hindi katulad naming nakikitira ka na may mga bagay na ayaw mo na pag nasita ka ang sama ng loob mo. Kaya mahirap. Yun, my friends and friendship. Okay, my friends and friendship. At tapusin ko lang ito. Ito pa. Hindi ko pa. Gagawin ko pa ito yung sa akin na okay na siya. Kaya mamaya ulit, my friends and friendship. So hanggang sa muli nating pagkikita, my friends and friendship. At napapagod na si Mama Ella. So sa susunod na vlog muli. At huwag niyong kalimutan na ang aking vlog, Mama Ella Bulano. Subscribe, like, and you can share and you can comment down below the box. Shout out sa inyong lahat at ingat always. And always be pretty. Kahit anong busy ng ginagawa mo sa araw-araw, huwag kakalimutan ang maglagay ng lipstick. Kung makalimutan din, ay ganun lang. Okay, bye-bye!